Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan nating babanggitin para sa ating panalangin. Pastora Stella Jeronimo, Pastor Ted Ribo and family, Pastor Nael Tongka and family, Pastor Jerry Delagit and family, Pastor Mike Santos, Pastor Ron and Sister Leonie, Reynosa family, Pastor Jun Jeronimo and family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng and Sister Ayen, Sister Blancy, Baby Muding Miharas and family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jenaline Katrina Concept and Kyle Valiente, Marias family, Sister Christina and Sister Jessica Yamsuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Buatis Bartolome family, Nana Yole and family, Pastor Larry and Sister Glenda Puntillas, Carizo family, Brother Ronald Benaventura and family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Nechi Geran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise del Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine de la Cruz and family, Sister Yoli Pantig, Sister Meli Montaño, Brother Jeffrey Carizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bocahan and Sister Nancy, Maulawen family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Ronaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Oladora Medina, Nanay Lina Lopez, Brother Jules Pantigan family, Sister Fen MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Hanna and family, Sister Sarah Licardo and family, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Zabala family, Sister Miel Kabatingan, Brother Gerald de la Cruz, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apa and family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benisano, Sister Baby Orsabi and Sister Belen, Brother Jerry Lazare and family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and family, Brother Francisco Senon, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Dr. Frederick Locson, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joan May Ragusante, Brother Paul Anthony Gutierrez and family, Sister Filomena Tugade, Sister Agang Cruz, Brother Ryan Dagdag and family, Sister Madeline Napalang, Sister Marybeth Balahadia, Brother Leo Garcia, Sister Julia Micaela Dumigiano, Brother Jonathan Binuya, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Reynaldo Moreno and family, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Sister Aita Quiazon, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vidayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melogene Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Abingoza, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fritz Mark Nevado, Sister Sandra and Brother Lucito Perez Sr., Brother Ryland, Sister Josie and Chin Vengua, Brother Sean Carlim, Sister Rosita, Enano family, Layag family, Brother Oscar Vitug, Brother Jose Panelo. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid, sa inyo mga kapatiran, sa Iglesia ng Piel, at gayon din po naman sa inyo mga kapatid sa Pasuntamo. At sa lahat din po ng patuloy na nakikibahagi sa gawain ito. Mga kapatid, tayo po ay magpatuloy sa gawain ng Panginoon at tayo po ay patuloy ding magdalahinan. At magbabahagi po ako sa inyo ng salita ng Diyos bago po tayo manalangin. At ito po ay mababasa natin sa mga awit 37:5. Ganito po ang sinasabi, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyayarihin. Kaya nga po ang paksa natin ngayong gabi
ihabilin ang lahat ng iyong gagawin. Ihabilin po natin sa Panginoon ang lahat ng ating gagawin, pagkat ang Panginoon ang nakakaalam kung ano ang ating mga pangailangan. At una nga po ay isangguni muna natin sa Kanya ang lahat ng ating gagawin. Halimbawa, sa paglilingkod. Sa ating paglilingkod ay humingi tayo ng karunungan sa Panginoon. Ito po ay mababasa natin sa Santiago, chapter 1, sa verse 5. Ang sabi po rito, ngunit kung kayo nagkukulang ng karunungan, ang sino man sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat ng humihingi, sa lahat na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa Kanya. So sa paglilingkod natin, ito po yung pangako ng Panginoon na tayo ay humingi ng karunungan sa Kanya. At siya na nagbibigay sa atin ng saganang karunungan, sabi po rito, nagbibigay siya at hindi nanunumbat. Una nga po sa paglilingkod, kailangan po natin na tayo ay humingi ng karunungan sa Panginoon. Sapagkat sa paglilingkod po natin sa Panginoon, ang ating hinihingi ay ang karunungan espiritual, karunungang panlangit, upang ang ating mga ibinabahagi sa ating paglilingkod, ito ay maging mabisa, sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kaya nga unang-una ay ating hingin sa Panginoon ang karunungan. At lagi po natin tandaan itong pangakong ito. Kapag tayo humihingi sa Kanya, siya naman daw ay nagbibigay ng saganang karunungan. At kaiba po ang Panginoon. Habang siya ay nagbibigay sa atin ng saganang karunungan, sabi rito, nagbibigay ang Diyos na hindi siya nanunumbat. Kaya nga po sa paglilingkod, ito po ang una nating hingin, ang karunungan. At ang Panginoon naman ay handang magbigay ng saganang karunungan. At pangalawa, hindi lamang po sa paglilingkod. Pangalawa po ay lahat po sa ating pamumuhay, sa lahat ng ating paglakad, humingi tayo ng karunungan sa Panginoon. Karunungan, lalo na po sa panahong ito, humingi tayo ng karunungan sa pagbabudget. Sapagkat kung hindi natin hihingin sa Panginoon ng karunungan, tayo po ay nakagagasta na kadalasan, hindi naman mahalaga. Ngunit kung tayo ay humihingi ng karunungan sa Panginoon, sa ating paglilingkod, sa ating pamumuhay, araw-araw, ito po ang pangako ng Diyos. Humingi tayo sa Kanya ng karunungan. At ang karunungan ito na nagmumula sa Panginoon ay maaasahan po natin sapagkat ito ang Kanyang pangako. Ako nga po mga kapatid ay nagpapasalamat sa Panginoon. Sa akin pong katandaan, hindi pa po ako matanda ay naglilingkod na ako sa Panginoon. At ako po ay nagpapasalamat sa banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu, ang sabi ay humingi tayo sa Kanya sapagkat ang banal na Espiritu ay nagbibigay ng saganang karunungan. At pinupuri ko ang Panginoon. Ang lahat ng aking hinihingi sa gawaing paglilingkod, nagbibigay siya ayon sa pangangailangan. Nagbibigay siya na may karunungan at sapat na biyaya para kung halimbawa ay ang ating hinihingi sa pangangailangan, yung pong mga pangako na nagbibigay siya para ikalalakas at ikatitibay ng ating pananampalataya. Lalo na po sa panahon ito, mga kapatid, kailangan po natin itong sinasabi ni Santiago na tayo ay humingi ng karunungan sa Diyos. Karunungan sa paglilingkod, karunungan sa ating araw-araw na pangangailangan. Humingi tayo ng karunungan sa Panginoon. Karunungan sa paglilingkod, karunungan sa paggasta, karunungan sa mga paglakad natin. At ang Diyos, ang sabi dito, ay nagbibigay ng saganang karunungan. Kaya nga po, purihin natin ang Panginoon. Ang sabi nga ay lahat ng gagawin ay ating ihabilin
At kung ito ay ating ginagawa, ang Diyos naman ay handang tumugon sa lahat ng ating mga pangailangan. Mga kapatid, tayo po ay magkaisa ng Espiritu. Bago po tayo manalangin, kukuha po tayo ng pangako ng Panginoon. Sapagkat tayo ay aabutin ng Panginoon ayon sa kanyang mga salita, ayon sa kanyang mga ipinangako. Kaya nga po ang ating panalangin ay panalangin na tayo ay kumukuha muna ng pangako ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Ito po ay maaasahan po natin na tayo na humihingi ng karunungan sa paglilingkod, karunungan sa ating pamumuhay araw-araw, karunungan sa lahat ng ating gagawin, sapagkat ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kaya purihin natin ang Panginoon, sapagkat siya ay tapat sa kanyang pangako, sapagkat ang kanyang salita ay makapangyarihang magpakailanman. Lalo na po sa panahon ito, walang ibang makapagbibigay sa atin ng kapayapaan, kundi ang kanyang mga salita. Ang kanyang salita na mayroong pangako. Ang kanyang salita na makapangyarihan. At ang kanyang salita, kapag ito'y ating inangkin at pinagtiwalaan, makapamumuhay po tayo na mayroong kapayapaan. Sapagat ang ating Diyos, buhay na Diyos, makapangyarihang Diyos, at ang Diyos na ang habag ay hindi nauubos. Kaya purihin po natin ang Panginoon. At muli kong sasabihin sa inyo at ibabahagi ang salitang ito. Lahat ng gagawin sa Diyos ay ating ihabilin. Mga kapatid, magpatuloy po tayong manalangin at patuloy nating angkinin ang kanyang mga pangako, sapagat ang Diyos ay maaasahan natin. Maaasahan natin, bibigyan tayo ng karunungan sa paglilingkod. Maaasahan natin, bibigyan tayo ng karunungan sa ating gagawin. Maaasahan natin na siya rin ang magbibigay ng karunungan sa lahat ng bahagi ng ating buhay upang tayo makapamuhay na mayroong kapayapaan. Sapagkat ang karunungan, sinasabi ni Santiago, ito ay karunungan nagmumula sa Diyos. At dahil ito ay karunungan nagmumula sa Diyos, ay hindi po tayo magkakaroon ng mga kabalisahan. At tayo ay makapamumuhay, may kapayapaan, may kagalakan, sapagkat sabi nga sa Santiago, sa kanya tayo humingi ng karunungan sa ating paglilingkod, sa lahat ng ating mga gagawin, at asahan natin ang Diyos natin dapat magpakailanman. Magpatuloy po tayong manalangin at lalo na po sa panahon ito, marami pong mayroong karamdaman. Marami pong dumadaing sa kahirapan. Pero dahil dumadaan ang bagyong ng ulan, ang bagyo ng buhay, huwag po nating kalilimutan. Humingi tayo ng karunungan sa Panginoon kung ano ang dapat nating gawin at kung ano ang mga bagay na atin dapat ipagkatiwala sa Kanya. Kaya nga, ang lahat ng ating inihabilin, ang sabi nga ng salita ng Panginoon, lahat ng ating gagawin sa Kanya natin ihabilin. At purihin natin ang Panginoon sapagkat sa panahon ito ng kahirapan, inaabot tayo ng Panginoon. Sa panahon ito na maraming may sakit, pinagagaling naman ng Panginoon. At sa panahon ito ng pagsubok, asahan natin ang Panginoon. Maaasahan natin laging nagmamalasakit. Patuloy po tayo manalangin at ako po ay umaasa na kayo ng mga kapatiran. Lagi tayong magkaisa sa ganitong gawain. Lagi tayong magkaisa na magtiwala sa Panginoon. Tandaan po natin, tayo po ay mga anak ng Diyos. Mga anak ng Diyos, kailanman hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan man. At tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa inyo. Kayo ang Diyos na marunong sa lahat. Kung kaya nga, ibinigay niyo ang salitang ito na kung kami nagkukulang ng karunungan, sa iyo kami humingi, sapagkat kayo ang Diyos na nagbibigay ng saganang karunungan at hindi nanunumba.
Kaya nga, Ama, hindi lamang sa paglilingkod kami bigyan ng karunungan, kundi karunungan, Ama, sa pang-araw-araw ng aming buhay upang kami ay makapamuhay na mayroong kapayapaan. Karunungan na magtiwala sa inyo. Karunungan, lahat ng gagawin ay sa inyo inahabilin. Marami po ngayon may karamdaman dahil sa inyo ko po inilalapit. Lahat po ng may sakit, magdala po kayo ng kuralim at kagamutan. Lahat po ng nagigipit ay tulungan niyo pong patuloy nilang maranasan na ang nasa gipit ay ilalagay niyo sa kaluwagan, sa pagtitiwala sa inyo, sa katapatan ninyo, sa kahabagan at kapangyarihan ng inyong banal na pangalan. Aming Ama, ako po ay umaasa. Ang pangailangan ng mga kapatiran sa Iglesia ng Piel, anuman yon ay aabutin niyo tutulungan. Ang pangailangan ng mga kapatiran sa Iglesia ng Pasintamo, karamdaman man, kahirapan man, o anumang pagsubok, ako po ay umaasa na kaming magkakapatid na lumalapit sa inyo, na nagtitiwala sa inyo at naglilingkod sa inyo, maaasahan namin ang inyong pagmamalasakit sapagkat kayo na aming Diyos, makapangyarihan at tapat magpakailanman. Ama, ang lahat ng ito ay akin pong hinihingi at aking ipinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.